Tahimik ka ba? Sanay mag-isa? Kung oo, may isang bagay na hindi sinasabi ng karamihan tungkol sa ganitong personalidad. Sa psychology, ang taong sanay mag-isa ay hindi basta independent lang. May mga pagbabago sa isip, emosyon at behavior na pwedeng maging delikado kapag hindi mo alam. Hindi lahat ng katahimikan ay payapa. Minsan, ito ay babala. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Ang delikadong katahimikan. Kapag sanay kang mag-isa, may kapalit ito. Ang katahimikan ay madalas iniisip na kapayapaan. Kapag sanay kang mag-isa, iniisip ng iba na malakas ka, independent at buo ang loob. Pero ayon sa psychology, may ibang nangyayari sa loob ng isip kapag ang isang tao ay masyadong nasasanay sa pag-iisa. Sa umpisa, pinipili mo lang ang katahimikan. Mas konti ang ingay, mas konti ang stress. Pero habang tumatagal, unti-unting nasasanay ang utak na wala nang kausap. Wala nang kailangang ipaliwanag. Wala nang kailangang intindihin. Dito nagsisimula ang delikadong bahagi. Kapag masyadong sanay ang utak sa pag-iisa, bumababa ang tolerance nito sa tao. Mas mabilis kang mainis. Mas mabilis kang mapagod sa pakikisalamuha. Hindi dahil masama ang ibang tao, kundi dahil nasanay ang isip mo sa kontrol at distansya. Ayon sa psychology, ang social interaction ay parang muscle. Kapag hindi ginagamit, humihina. Kapag humina, nagiging uncomfortable ang simpleng usapan, eye contact at emotional connection. Ang mas tahimik na epekto nito ay sa emosyon. Kapag sanay kang mag-isa, nasasanay ka ring sarilinin ng problema. Hindi ka na humihingi ng tulong, hindi dahil kaya mo lahat kundi dahil hindi ka na marunong magbukas. Sa paglipas ng panahon, nagiging normal ang emotional detachment. Hindi ka na madaling masaktan pero hindi ka na rin madaling makaramdam. Ang saya ay nagiging neutral. Ang lungkot ay nagiging tahimik. Ito ang kapalit na hindi sinasabi ng karamihan. Ang sobrang katahimikan ay hindi lang pahinga. Minsan ito ay unti-unting paglayo sa sariling emosyon at sa ibang tao. Ang pagiging mag-isa ay hindi masama. Pero ayon sa psychology, kapag ito ay naging permanenteng estado, may epekto ito sa paraan ng pag-iisip, pakiramdam, at pakikitungo mo sa mundo. 2. Bakit hindi normal ang sobrang pagiging mag-isa? Ayon sa psychology, maraming tao ang nagsasabing normal lang ang pagiging mag-isa. At totoo iyon. Pero ayon sa psychology, may malinaw na hangganan sa pagitan ng pagpili ng pag-iisa at sobrang paglayo sa tao. Ang tao ay likas na social being. Hindi ito opinion. Ito ay resulta ng libu-libong taong evolution kung saan ang koneksyon sa kapwa ang naging susi sa survival ng isip at emosyon. Kapag ang isang tao ay palaging umiiwas sa pakikisalamuha, nagsisimulang mag-adjust ang utak. Hindi para mas gumaling kundi para mag-adapt sa kakulangan ng social stimulation. Ang problema, ang adaptation na ito ay may kapalit. Ayon sa psychology, ang sobrang pag-iisa ay nagdudulot ng distorted self-perception. Mas tumitindi ang internal dialogue. Mas lumalakas ang boses ng sariling isip habang humihina ang kakayahang tumanggap ng ibang perspektibo. Dito nagiging delikado ang pagiging mag-isa. Kapag wala kang sapat na interaksyon, ang emosyon ay hindi nare-regulate ng feedback mula sa ibang tao. Ang galit, lungkot at pagdududa ay umiikot lang sa loob ng isip. Unti-unting nawawala ang sense of emotional calibration. Hindi mo na alam kung normal pa ba ang nararamdaman mo o sobra na. Dahil wala nang nagsisilbing salamin ng emosyon mo kundi ang sarili mo. Isa pang epekto ng sobrang pag-iisa ay ang pagbaba ng empathy. Hindi dahil nagiging masama ka, kundi dahil bihira mo nang maranasan ang emosyon ng iba. Kapag hindi mo nakikita, hindi mo rin natututuhan. Sa psychology, hindi normal ang extreme isolation dahil pinipigilan nito ang natural na proseso ng emotional development. Ang utak ay lumalawak sa pamamagitan ng koneksyon, hindi lang sa katahimikan. Ang pag-iisa ay dapat pahinga, hindi tirahan. Kapag ang pag-iisa ay naging default state, nagsisimula itong baguhin ang paraan ng pag-iisip mo, pakiramdam mo, at pakikitungo mo sa mundo. 3. The alone personality, tahimik pero mapanganib sa isipan. Ang alone personality ay hindi palaging halata. Hindi ito palaging malungkot, galit o depressed. Kadalasan ito ay tahimik, functional at mukhang kontrolado. Ang taong may ganitong personalidad ay sanay mag-isa, sanay mag-isip mag-isa, sanay magdesisyon mag-isa, at sanay din itago ang emosyon sa loob ng isip. Sa psychology, ang katahimikan na ito ay hindi agad problema.
Ang problema ay kapag ang utak ay nasanay na walang external input. Kapag ang lahat ng proseso ay nangyayari na lang sa loob, walang correction, walang interruption. Dito nagiging mapanganib ang alone personality. Mas tumitindi ang overthinking. Mas lumalakas ang internal dialogue. Ang simpleng sitwasyon ay nagiging komplikado dahil walang ibang boses na pumapagitna. Ayon sa psychology, ang isip ay nangangailangan ng interaction para manatiling grounded. Kapag kulang ito, nagsisimulang mag-form ang rigid thinking. Mas nagiging black and white ang pananaw. Mas mahirap mag-adjust sa emosyon ng iba. Isa pang epekto ng alone personality ay emotional suppression. Hindi dahil wala kang nararamdaman kundi dahil nasanay kang huwag ipakita ito. Habang tumatagal, ang emosyon ay hindi nawawala. Iniipon lang ito. Ang iniipong emosyon ay nagiging bigla ang pagkapagod, emotional numbness, o unexplained irritation. Tahimik sa labas, magulo sa loob. Ito ang madalas na hindi napapansin. Sa psychology, ang ganitong estado ay delikado dahil pinapaniwala ka nitong ayos lang ang lahat. Pero unti-unti nitong pinuputol ang kakayahang mag-connect, magtiwala at makaramdam ng buo. Ang alone personality ay hindi mahina, pero hindi rin ito palaging ligtas. Kapag ang katahimikan ay naging depensa, hindi pahinga, may binabago ito sa isip na hindi agad nakikita. 4. Kapag ayaw mo sa tao, ito ang unti-unting binabago ng utak mo. May mga taong hindi galit sa kapwa. Ayaw lang talaga nila sa tao. Mas tahimik, mas simple, mas kontrolado ang mundo kapag mag-isa. Sa umpisa parang normal lang ito. Mas kaunti ang drama, mas kaunti ang disappointment. Pero ayon sa psychology, kapag paulit-ulit mong iniiwasan ng tao, may unti-unting nagbabago sa utak mo. Ang utak ay natututo sa pamamagitan ng exposure. Kapag madalas mong iniiwasan ang interaksyon, tinuturuan mo ang isip mo na ang tao ay banta, hindi koneksyon. Kahit wala namang masamang nangyayari, habang tumatagal bumababa ang tolerance mo sa human behavior. Ang dating simpleng ugali ay nagiging nakakairita. Ang normal na pagkakamali ng iba ay nagiging dahilan ng paglayo. Ayon sa psychology, ang ganitong pattern ay nagpapalakas ng negative bias. Mas napapansin mo ang mali kaysa sa tama. Mas mabilis kang mag-assume kaysa umintindi. Kasabay nito, nagiging mas sarado ang emosyon. Hindi dahil ayaw mong makaramdam, kundi dahil ayaw mo nang maapektuhan. Ang problema, kapag isinara mo ang pinto sa sakit, isinara mo rin ang pinto sa koneksyon. Unti-unting nawawala ang curiosity sa ibang tao. Hindi ka na interesado sa kwento, opinyon o emosyon ng iba. Ang isip mo ay umiikot na lang sa sarili mong mundo. Sa psychology, delikado ito dahil nagiging self-reinforcing cycle. Mas lumalayo ka sa tao, mas nagiging hindi ka komportable sa kanila. Mas hindi ka komportable, mas lalo kang lalayo. Hindi ito bigla ang pagbabago. Ito ay tahimik at dahan-dahan. Hanggang isang araw, mapapansin mong mas madali nang mag-isa kaysa makipag-ugnayan. 5. Psychology warning. Ang taong sanay mag-isa ay hindi mahina. May maling akala sa psychology ng maraming tao. Kapag tahimik ka at sanay mag-isa, iniisip nila na mahina ka. Na wala kang confidence, na umiiwas ka dahil hindi mo kaya. Pero ayon sa psychology, ang taong sanay mag-isa ay kadalasang kabaligtaran nito. May kakayahan siyang manatili sa sariling isip nang hindi agad nababahala. Hindi niya kailangan ng constant validation para makaramdam ng halaga. Ang ganitong tao ay marunong mag-observe. Mas pinipili niyang makinig kaysa magsalita. Mas inuunawa ang sitwasyon bago kumilos. Dito nagmumula ang lakas. Ang kakayahang maging mag-isa ay senyales ng mataas na self-awareness. Hindi lahat ng tao kayang manatili sa katahimikan ng hindi tinatakasan ang sarili. Pero may psychology warning dito. Ang lakas na ito ay may kasamang panganib kapag hindi nababalanse. Kapag ang pagiging mag-isa ay naging default defense, hindi na choice. Unti-unting nabubuo ang emotional independence na walang outlet. Hindi ka humihingi ng tulong. Hindi ka nagbubukas. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil sanay ka ng ikaw lang. Sa psychology, ang ganitong estado ay hindi kahinaan, pero hindi rin ito garantiya ng emotional health. Ang lakas ay nagiging distansya. Ang control ay nagiging isolation. 6. Ang dark side ng independent mind na walang nakakapansin. Ang pagiging independent ay madalas hinahangaan. Ito ay simbolo ng lakas, talino at kontrol sa sarili. Pero ayon sa psychology, may bahagi ng independent mind na bihirang pag-usapan. Ang independent mind ay sanay umasa sa sarili, sanay mag-isip mag-isa, sanay magdesisyon ng walang gabay ng iba. Sa umpisa ito ay advantage. Mas mabilis kang kumilos, mas kaunti ang conflict, mas kontrolado ang direksyon ng buhay. Pero habang tumatagal, may unti-unting nabubuong distansya. Hindi mo namamalayan nababawasan ang paghingi ng opinyon. Nababawasan ang pakikinig,
Hindi dahil ayaw mo sa iba, kundi dahil nasanay ka ng ikaw ang sagot. Ayon sa psychology, dito lumalabas ang dark side ng independent mind. Kapag nasanay ang utak na palaging mag-isa sa desisyon, bumababa ang flexibility ng pag-iisip. Mas nagiging rigid ang pananaw. Mas mahirap tumanggap ng correction. Kasabay nito, tumitindi ang emotional self-containment. Hindi mo ipinapakita ang pagod. Hindi mo binabanggit ang duda. Dahil para sa iyo, ang pag-amin ay parang kahinaan. Ang problema, ang emosyon na hindi na ilalabas ay hindi nawawala. Ito ay naiipon sa anyo ng silent pressure, isang bigat na walang pangalan. Sa psychology, ang ganitong estado ay mapanganib dahil hindi ito halata. Mukha kang maayos, mukha kang stable, pero sa loob, unti-unting nauubos ang emotional energy. Ang independent mind ay malakas, pero kapag wala itong balanse ng koneksyon, nagiging sarili nitong kalaban. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mag-isa mong dinadala ang lahat. 7. Mas pinili ang pag-iisa? Ito ang psikolohikal na presyo. Maraming tao ang pinipiling manatiling mag-isa. Para sa iba, ito ay kalayaan. Para sa iba, ito ay katahimikan at kapayapaan. Pero ayon sa psychology, bawat desisyon ay may kaakibat na presyo. Kapag mas pinili mo ang pag-iisa, hindi lang katahimikan ang nakukuha mo. May unti-unting epekto ito sa isip at emosyon mo. Ang utak ay dinisenyo para sa koneksyon. Kapag palagi kang mag-isa, unti-unting nagbabago ang paraan ng pag-iisip mo. Mas nagiging self-focused ang pananaw. Mas nagiging sensitibo sa kritisismo at pagkabigo. Mas nahihirapan kang tanggapin ang opinyon ng iba. Kasabay nito, bumababa ang tolerance sa social interaction. Ang dating simpleng pag-uusap ay nagiging stressful. Ang simpleng pagtitipon ay nagiging mahirap harapin. Hindi dahil sa tao, kundi dahil nasanay ang isip mo sa katahimikan. Ayon sa psychology, ang emotional regulation ay naapektuhan din. Mas nasasanay kang sarilinin ang problema. Mas nagiging automatic ang pagtatago ng emosyon. Ang lungkot, galit o pagkabigo ay hindi nawawala kundi naiipon sa loob. Ang dark side ng pag-iisa ay hindi laging halata. Sa labas maayos ka. Mukhang kontrolado at independent. Pero sa loob, unti-unti kang nagiging detached sa sarili at sa iba. Ang pinakamahalagang paalala ng psychology, ang sobrang pag-iisa ay may presyo. Hindi ito simpleng choice. Ito ay nagbabago sa paraan ng pag-iisip mo, sa pakiramdam mo at sa paraan ng pakikitungo mo sa mundo. 8. Hindi ka lang introvert. Senyales ng alone personality na delikado. Maraming tao ang nag-iisip na kapag mas gusto mo ang pag-iisa, introvert ka lang. Minsan totoo, pero hindi lahat ng pag-iisa ay simpleng introversion. Ayon sa psychology, may senyales ang alone personality na delikado sa isip at emosyon. Ang unang senyales ay labis na pagtangkilik sa katahimikan. Hindi lang pagpili ng sariling space kundi avoidance sa tao. Kapag paulit-ulit na ang ganitong pattern, nagbabago ang utak. Nagiging mas sensitibo sa social interaction at mas madaling maapektuhan. Pangalawa, emotional self-reliance na sobra. Sanay kang sarilinin ng problema. Sanay kang itago ang emosyon. Hindi dahil kaya mo lahat, kundi dahil nasanay ka ng hindi humihingi ng tulong. Pangatlo, distorted social perception. Unti-unti, mas lumalakas ang negative bias sa ibang tao. Ang simpleng pagkakamali ng iba ay nagiging dahilan ng distansya o galit. Nagiging default ang pag-iwas kaysa pakikipag-ugnayan. Ang delikadong bahagi ng alone personality ay hindi agad nakikita. Tahimik ka lang sa labas pero sa loob may pressure, stress at isolation na hindi mo nakikita. Ang emosyon ay naiipon at kapag hindi napapansin, maaari itong magdulot ng emotional numbness o biglaang frustration. Ayon sa psychology, ang alone personality ay hindi mahina. Ngunit kapag hindi nababantayan, unti-unti nitong binabago ang paraan ng pag-iisip, pakiramdam at pakikitungo sa mundo. Ang tahimik sa labas ay hindi laging ligtas sa loob. 9. Bakit mas mahirap basahin ang taong sanay mag-isa? Ang mga taong sanay mag-isa ay kadalasang misteryoso. Hindi dahil gusto nilang itago ang sarili, kundi dahil nasanay silang hindi magpaliwanag. Ayon sa psychology, mas mahirap silang basahin dahil ang kanilang mundo ay tahimik at internalized. Kapag kasama mo ang ibang tao, natural sa utak ang pagpapakita ng emosyon. May facial cues, gestures at tono ng boses na nagpapakita ng nararamdaman. Pero sa taong sanay mag-isa, maraming emosyon ang naiiwan sa loob. Hindi nila kailangan ipakita, kaya mas mahirap tuklasin kung ano ang iniisip o nararamdaman nila. Isa pang dahilan ay ang pattern ng kanilang social behavior. Mas pinipili nilang makinig kaysa magsalita, mas obserbador kaysa participant, mas tahimik kaysa aktibo. Kapag nasanay ang utak sa ganitong routine, nagiging default ang pagiging closed off. Ayon sa psychology, ang difficulty na ito sa pagbasa sa kanila ay may epekto sa relasyon.
Hindi dahil ayaw nilang maging bukas, kundi dahil hindi na nila nakasanayan ang external feedback. Ang interaction ay nagiging labis na structured sa kanilang sariling mundo. Kasabay nito, nagiging self-reliant ang kanilang emosyon. Hindi mo agad malalaman ang kanilang inner struggle. Hindi mo agad makikita ang kanilang pressure, stress o kalungkutan. Ang tahimik sa labas ay hindi laging tahimik sa loob. Ang dark side ng alone personality ay hindi laging visible. Ang kanilang mundo ay umiikot sa kanila at minsan mas komplikado kaysa sa nakikita ng iba. Ang taong sanay mag-isa ay hindi mahirap basahin dahil ayaw nila sa iba. Mahirap basahin sila dahil sanay silang umasa sa sarili kahit sa emosyon. 10. Ang lihim na epekto ng matagal na pag-iisa sa human behavior. Maraming tao ang iniisip na ang matagal na pag-iisa ay simpleng pahinga o personal choice. Sa umpisa, totoo yun. Pero ayon sa psychology, may lihim na epekto ito sa human behavior na hindi agad nakikita. Kapag matagal kang nag-iisa, unti-unti nagbabago ang utak mo. Mas nasasanay sa sariling opinyon. Mas nagiging automatic ang internal dialogue. Mas lumalakas ang tendency na mag-overthink at mag-self-criticize. Kasabay nito, nagiging mas sarado ang emosyon. Ang emosyon na dati ay ibinabahagi sa iba ay naiipon sa loob. Ang lungkot, galit at pagkabigo ay nagiging internalized. Hindi ito nawawala. Nakakaapekto ito sa paraan ng pakikitungo mo sa mundo. Ang matagal na pag-iisa ay nakakaapekto rin sa social behavior. Mas nagiging sensitibo sa pagkabigo at rejection. Mas mahirap makipag-ugnayan. Mas nababawasan ang empathy dahil bihira mo nang maranasan o maramdaman ang emosyon ng iba. Ayon sa psychology, ang ganitong estado ay unti-unting nagbabago sa daily behavior. Mas pinipili ang solusyon na mag-isa. Mas pinipili ang control kaysa compromise. Mas pinipili ang katahimikan kaysa connection. Ang lihim na epekto ng matagal na pag-iisa ay hindi palaging visible. Sa labas maayos ka. Mukha kang normal. Ngunit sa loob may subtle na pagbabago sa isip, emosyon, at paraan ng pakikitungo mo sa iba. Ang matagal na pag-iisa ay hindi masama. Ngunit ayon sa psychology, may presyo ito. Hindi ito simpleng choice. Ito ay may unti-unting epekto sa human behavior. Ang tanong ngayon ay hindi kung kaya mong mag-isa. Ang tanong ay handa ka na bang harapin ang lihim na epekto ng matagal na pag-iisa sa sarili mo at sa relasyon mo sa mundo? Sa huli, ang pagiging mag-isa ay hindi laging simpleng choice. May kapangyarihan ito, may kalakasan, pero may lihim na epekto rin sa isip, emosyon at paraan ng pakikitungo mo sa mundo. Ang katahimikan ay hindi laging kapayapaan. At ang sobrang independent na isip ay hindi laging ligtas. Ngunit sa tamang kaalaman at kamalayan, maaari mong maintindihan ang sarili mo ng mas malalim. Maging maingat sa mga desisyon mo at unawain ang psikolohikal na epekto ng bawat pag-iisa. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.